Magandang umaga sa ating lahat. Amen. May na po ba? Hindi, nakama. Amen. Maulang umaga at mapagpala. Amen. Narito tayo ngayon umaga para makinig sa Panginoon. Nung mga nakaraan po, napag-aralan po natin yung mga katuruan ng ating Panginoon Jesus. Kung paano pumunta sa langit. Malala niyo po ba yun? Kung ano yung mga paraan para makarating sa langit. So bilang nakakilala kay Kristo, sabi, dapat alam natin sa sarili natin kung paano tayo ay ligtas din. Ang tanong ko po sa inyo, tunay mo ba tayong alagad ni Kristo? Amen? Diba po? Bilang mananampalataya, tayo po ay anak ng Diyos. Pero alam mo po bang kahit pala anak na tayo ng Diyos, hindi pa rin tayo ligtas. Kahit tayo sinasabi natin mananampalataya na tayo, matagal na tayong nagsisimba, matagal na tayong nakakilala, may pagkakataon pa rin palang hindi pa rin tayo ligtas. Amen? Ang aling pag-aaralan nga sa umagang ito, ito po yung sinasabi ni Brother King Reyes. Sabi nga, ito daw yung verse na nakakatakot na Bible verse. Kasi ito ay tinuturo hindi sa mga hindi nakakakilala kay Kristo, kundi itinuturo mismo sa mga nakakakilala na sa ating Panginoon Jesus. Kaya dito natin malalaman kung tunay na tayong alagad at anak ng Diyos. Amen. Tumayaw po tayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa umaga ito. Amen. Mateo 7:20. Ano po? Pakibuksan po ang ating aklat sa Mateo 7 verse 21 to 23 po. Sabi niya po dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Marami ang nagsasabi sa atin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsipanghula sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan ay nagsigawa kami ng maraming gawa ng kapangyarihan. Verse 23. At kung magkayon ay ipapayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ako nakilala. Magsilalo kayo sa akin, kayong mga nagsisigaw, walang katampalasan. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang salita. Amen. Ating bulay-bulayin po ang kanyang salita sa umaga nito. Diba narinig ko po sa verse 21.
Sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. So, ang tinuturuan mismo dito ni Jesus ay mismo mga nakakilala na sa kanya, mga tinuturuan na niya. Hindi yung mga hindi yung hindi pa nakakilala, hindi yung mismo sumusunod na sa kanya, yung sinabihan niya ng ganito. So, sa panahon natin, tayo na nakakilala na, gaano tayo katiyak na ligtas na tayo? Gaano tayo katiyak sa puso natin na tunay na ba tayo alagad at naglilingkod kay Kristo? Diba? Sabi niya sa unang verse, bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi papasok sa kanya. So, hindi daw papasok. Hindi porket lagi kang nagsisimba, lagi kang andyan sa upuan mo, ligtas ka na sa kaharian ng langit. Makakapasok ka na. Okay na. Amen? Sabi nga dito, hindi sapat na basta tawagin natin ang Panginoon Jesus. Maraming tao ang lumiligtas. Iba't ibang lugar, iba't ibang lahi, nananalangin, magdarasal, pero namumuhay. Yung kalooban ba ng Diyos mo kanilang sinasapamuhay or sinasapamuhay natin tayo? Totoo ba tayong naglilingkod? Tapat ba tayo? Kaya yung puso natin, pakiramdaman ko natin, diba nasabi na sa atin, lagi po natin bantayan ang ating puso. Dahil ang ating puso mismo, mapanglinlang. Amen? Kaya, lagi natin bantayan ang ating puso. Hindi po kinandyan ka, laging present. Kapag sasabi mo na ikay ligtas na. Hindi po nagdadasal ka, alam, abos, sinasabihin mo, kilala mo ang Diyos. Kilala mo nga ba talaga ang Diyos? Tunay nga bang nakakilala ka na sa Diyos? Amen. Marami kami sa atin, hindi pa rin natin naiiwan ng ating nakaraan na buhay. Dapat mo maging total surrender mo tayo sa ating Panginoon. Surrender natin lahat ng ating mga pagkakamali, kasalanan. Huwag natin balikan lang. Yung pamumuhay natin dapat sa kalooban na ng ating Diyos. Oo, andyan ka lagi nakikita, nakaupo, laging dumadalo sa mga fellowship, nagbibigay din ng mga tulong sa kapwa, mabait. Maski ang kabaitan po natin, hindi sapat po para makarating tayo sa langit. Dahil ang tanging paraan lang po para makarating tayo sa langit ay tunay na tinanggap po natin sa ating puso ang Panginoon Jesus sa ating buwan. At isa pang buhay po natin ito. Sabi na po, umaga sa kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Kalooban mo ba ng Diyos ang ating sinasapabuhay ngayon? Siya ba, ang Panginoon po ba ang nasusunod sa buhay po natin? Diba pag tayo ay nakay Kristo na po, wala na yung dati nating buhay. Hindi na dapat tayong nasusunod sa buhay natin. Ang Diyos na dapat po ang nasusunod sa buhay natin. Pero habang nandito kasi tayo sa mundong ito, kasalaman pa tayo, andun pa rin ang temptation. Andun pa rin ang gawa ni Satanas. Nagdudubli kahayop din si Satanas. Amen. Sa verse 22, sabi nga, marami ang nagsasabi sa akin sa araw ng iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsipanghula sa iyong pangalan? At sa iyong mga pangalan ay nagpalayas kami ng demonyo, at sa iyong pangalan ay nagsigawa kami ng maraming gawa ng kapangyarihan. Huwag po natin ipagmalaki kung ano yung mga natutunan natin. Diba, nung hindi naman tayo nakakilala pa sa Panginoon, para tayong walang alam. Mangmang ang tawag. Wala tayong alam sa tunay na nangyayari sa buhay natin na dapat tayong magbalik loob sa Panginoon. Pero nung nakakilala tayo ng kunti, may kunting malalaman tayo. Minsan, pinagayabang na natin na ligtas na tayo, ganito tayo. Pero hindi pa rin pala. Hindi po sa gawa natin kung bakit tayo may liligtas, kundi sa habang ng Diyos sa atin at sa pananampalataya natin sa Kanya. Sa Kanya tayo aasa, hindi sa ating gawa. Sa araw po ng paghukom, marami nga talaga ang lalapit. Pag namatay po ang isang tao, namatay po ta. Halimbawa ako, kahit ako ay nagtuturo na ng salita ng Panginoon, maaari pa rin niya kuligtas. Kung yung pamumuhay ko ay may bahid pa rin ng hindi pagsunod sa utos. Ang pinakamabigat na bahagi po, yung verse 23. Sabi nga, at kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga nagsisigawa ng katampalasan. So, pag namatay po tayo, i-judge po tayo ng ating Panginoon. Tatanungin kung ano yung ginawa mo sa lupa. Ano kayang may pagyayabang mo sa Panginoon? Wala, di ba? Dahil makasalanan po tayo. Ito ang pinakamabigat. Kung sabihin ng Panginoon, likod ka na ng Panginoon ha, tapos sasabihin pa ng Panginoon, ito ang masakit. Hindi ka kilala ng Panginoon. Bakit kaya hindi ka kilala? Ikaw mismo sa puso mo kung makakasagot bakit hindi ka nakilala ng Panginoon. Masakit yun pag sinabihan ka ng Panginoon na gano'n. Malaking sampal yun. Kahit ikaw mismo yung pinakamataas, pinaka-ano na pastor, maraming pinaglingkuran na pastor man yan, pari man yan, meron din mo sinapamuhay ang kautusan ng ating Panginoon. Bali wala lahat yan.
At huwag mong ipagyayabang sa Panginoon kung ano yung mga ginawa mo dito sa lupa. Dahil wala yan sa kalingkingan ng ating Panginoon. Sa kanyang biyaya at habag sa iyo para maligtas ka lang. Amen. So, tayo pong mga nakakilala na tinatawag po na mga disipulo, disciple. Disciple din po tayo. Tulad ng mga naunang mga disipulo ng ating Panginoon Jesus. Ano nga ba ang disipulo? Ito yung mga sumusunod sa katuruan. Sumusunod sa guro nila. Buka sa school po, yung mga nag-aaral, sumusunod po ba tayo sa ating mga teacher? O tayo na mismo ang sinusunod ng mga teacher? Kasi sa panahon natin na ata ngayon, yung estudyante yung nasusunod na eh. Takot na yung teacher na yun na yung mamalo sa mga bata. Kasi pag pinalo mo yung bata ngayon, patawag ka agad yung teacher. Minsan, matatanggalan pa ng lisensya. Minsan yung batas natin, hindi nila naiisip din yung sitwasyon na mga ganun. Dapat panalangin po natin na may mga mambabatas tayo. May talaga sa mas marami sila dapat. Hindi yung mas marami yung pang makamundong bagay. Mas marami makakilala talaga sa ating Panginoon. Para mabago yung gobyerno natin, mabago yung pagpapalakad. Kasi iba na yung nangyayari sa ating Pilipinas. Hindi natin alam kung sino lang sasabi ng katotohanan sa kanila. Kasi halos pareho din lang sila nagsasabi ng mga mali. Bulgaran ng bulgaran. Magpapunta ko mo. Ayan po. So, tayo po ay bilang disipulo ng ating Panginoon, dapat po tayo ay magturo din. Kung ano yung natutunan po natin dito sa church, ano man natutunan natin, gawin po natin sa labas. Kung kagaya po yung ginawa natin na Bible study nila Sister Juanita, ngayon, praise God. Sa dami nila noon, at least one soul pumapalakpak na sa langit, di ba? Amen. Tingnan mo, kahit ang lakas ng ulan kanina, kasi sinabi ko sa chat kanina, lumag-liman, tuloy ang ating service. Ayun, kahit basang-basa, sinuong niyang ulan. Praise God. Amen. Ganun, katiligpig ang isang lingkod ng Diyos. Walang hahadlang, walang sakit, wala, kahit anong pandiligan, bigibayin mo. Maging matapang kang harapin yan. Puntahan mo ang dapat puntahan kasi gusto mo magsimba ka eh. Kaya, yung Bible study, magbubukas ulit tayo ng panibagong Bible study schedule mga para makapamimik pa tayo ng mga isda. Ay hindi, mga kaluluwa. Makapamimik tayo ng kaluluwa. Oh, malapit ng November 1, mga kaluluwa tayo. Diba? Pero yung literal na mga kaluluwa, yung magbahagi tayo ng salita ng Panginoon. Dito natin gamitin yung napag-aralan natin ngayon na mga natutunan natin dito sa church. Sa November 1, total may mga reunion yan. Dito natin ibahagi sa ating pamilya yung mga salita ng Panginoon. Dapat magbunga po tayo. Huwag tayong malantalang. Masala.
Wag po natin hayaan na malantalang tayo na sana. Diba? Mamunga po tayo mga alagad ng Diyos. Alagad po ba tayo ng Diyos? Alagad po ba tayo ng Diyos? Amen. Kaya, itong verse book na ito, napakahalaga talaga na mapag-aralan natin bilang mga nakakilala. At seryoso tayo dapat dito. Dahil ito ibabala mismo kung tutusin sa atin mga nakakilala. Diba? Kasi kahit nakakilala na pala tayo sa ating Panginoon, hindi pa rin tayo nakakatiyak, maligtas tayo. Tanungin po natin na ang sarili natin or katabi natin kung may tabang alagad ng Diyos. Amen? Sa puso po natin, pakiramdaman po natin, no? Kung medyo nalalayo po tayo, magsabi ka sa kapatiran natin, pag-pray mo po, tulungan mo, ano ba? Ganon tayo. Kasi isang family tayo, eh. Body of Christ tayo. Kung alam mong hindi mo kaya yung sitwasyon mo, mag-open up mo tayo sa ating mga kapatiran. Hindi yung sinufollow mo. Hindi mo kaya. Maski nga ako hindi ko kaya. Dapat lalo tayo magpursige sa Panginoon na lumapit pa lang lumapit. Kung ugnayan natin sa Panginoon, lalo pa natin pagtibayin sa pagbabasa ng Bible, sa pag-fellowship, sa pag-spread ng salita ng Diyos, kahit saan ka mapunta, sa bus man yan, sa tricycle man yan, sa CR man yan, o kahit saan, kung kinukulit kang ibahagi ang salita ng Diyos, ibahagi mo. Diba sabi nga sa 2 Timothy 2 verse 2, sabi niya po, ang mga naririnig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. May bahagi po natin sa mga kakilala natin at tiyakin po natin na pag may tinuturuan natin ay yung may kakayahan din na may turo din sa iba. Alagaan mo siya. Hindi yung porque nasabihan mo na siya ng isang Bible verse. Yun na lang yun. Wala nang follow up, wala nang dagdag. Ano yun, bahala na siya Hindi naman ganun po. Diba? At huwag mo natin sarilinin ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay para sa ating lahat. Ang gusto ng Diyos, mapunta sa Kanya lahat ng tao. Ang gusto ng Diyos, pag-aari niya lahat tayo. Walang mapunta kay Satanas. Pero sa paghukom, pagdating ng paghukom, paano kung gano'n ang sasabihin ng Diyos sa atin? Hindi kita kilala. Next. Parang yung isang kwento ng isang bata. College na siya, nag-aaral. Ngayon, matataas ang kanyang grade, laging nakakakuha ng mga perfect sa exam. Kung talaga siya yung valedictorian, parang cum laude. Pero pagdating niya sa gagraduate, tinanong niya yung dean, "Sir,
bakit wala yung pangalan ko dyan sa gagraduate? Sabi ng dean, hindi kita kilala. Hindi ka naka-enroll. Ganun po yun ang buhay natin. Hindi pala tayo naka-enroll. Kahit nakaupo tayo dito, hindi tayo naka-enroll sa langit. Kailangan nating mag-enroll. So, useless po lahat ng gawa po natin. Baliwala lahat. Baliwala lahat ng pagpapagal mo. Kahit ikaw pa yung pinakamagaling, pinakamatino dito sa mundo. Kung hindi ka naman naka-enroll sa langit, hindi talaga may nalagay ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Meron din pong isa pang kwento. Minsan kasi tayo nakakilala lang konti ng mga verses, nakakilala lang konti sa mga sa Bible. Sinasabi na natin, ligtas na tayo. Hindi po. Wala pa tayong sa kaligtasan na. Yung isang kwento ko na to, bata pa ko, alam ko na to eh. Yung tatlong magkakapatid, si Juan, si Pedro, at si Maria. Ngayon, gusto daw nilang mag-aral. Ngayon, si Juan, siya ang unang pina-enroll ng tatay. Ngayon, ang kanyang napag-aralan, magbilang. Pero ang kanyang na tumino lang sa kanyang isip, 1, 2, 3 lang po ang kanyang tumino sa kanyang isipan. Pinagyayabang na niya po yun sa kanyang tatay. Tatay, alam ko na magbilang. 1, 2, 3. Alam na daw niya po niya magbilang. Nagyayabang na siya. Kaya ko na pong pumunta kahit saan. Alam ko na magbilang. Yun po ang pinagyayabang niya. Yung pangalawa, nainggit si Pedro. Tatay, gusto ko rin mag-aral. Sige anak, mag-aral ka din. Ngayon, English naman yung napag-aralan ni Pedro. Yes sir naman ang tumino lang sa kanyang isipan. Yung yes sir. Yes sir. Laging yes sir. Tumino nga talaga yung isipan niya yun sa isipan niya. Yes sir. So pinagyabang din niya, tatay, kaya ko na rin pumunta kahit saan. Alam ko na mag-English. Sige nga anak. Yes sir. Di ba? Yung pangatlo, si Maria. Gusto rin mag-aral. So English na naman yung napag-aralan din niya. Ang tumino naman kaya, yes, we are. Yes, we are. Tuwang-tuwa sila. Mga tatlong magkakapatid. Pinagyabang nila yun sa tatay nila. So yung tatay naman nila, hindi rin nakapag-aral to. So, akala niya, okay na yung napag-aralan ng mga anak niya. Naging kampante ang tatay na maliligtas yung mga anak niya kahit saan sila magpunta. Mapunta man sila sa mga lugar. Ngayon, dumating yung time na yung tatlong magkakapatid na to, gusto na nilang pumunta sa ibang lugar. Kasi excited sila eh. Para ipagyabang yung mga napag-aralan nila. Di magkakasabay itong tatlong na to na pumunta sa sabi na natin, Maynila. Ngayon, pag baba nila ng bus, may nagtumpulan, may patay. Ngayon, nagtanong yung pulis, sino ang pumatay dito? Ngayon, itong tatlong to, chismosa sa buro,
nakiosyoso, sumagot agad tong yung isa, si Juan. 1, 2, 3. Tinuro niya pati sarili niya. Kasi yun lang nga niya yung kapatid niya. Tinuro niya si Pedro, si Maria, at saka yung sarili niya. Binilang niya. 1, 2, 3. Kayo ang bumatay. Sabi ni Pedro naman sumagot, "Yes, sir." Hindi nakakatiyak yung pulis eh. Sinabi pa niya, "Sigurado kayo?" "Yes, we are," sabi ni Maria. Tingnan mo, yung kaunting kaalaman natin, hindi natin natitiyak ang kaligtasan natin. Ganun po ang buhay. So yung nangyari po sa tatlo, sila po yung nakulong. So hindi sila ligtas. Naging kapahamakan pa ang nangyari sa kanila. Diba? May kunting kaalaman lang po tayo kasi nagyayabang na po tayo. Yun po yung mali sa atin. Lalo na tayong mga nakakilala. Kaya mabigat po pagsabihan po tayo ng Panginoon na hindi kita kilala. Diba? Sampal po sa atin yun. Lalo na, yun na yung paghuhukom. Excited kang pumunta. Basta sabihan ka ng Panginoon, hindi kita kilala. Aray! Kaya ito talaga, tama si Brother King. Ito yung nakakatakot na verse. Lalo na sa mga Kristiyano tulad natin. Dahil ito'y babala mismo sa atin. Sa puso natin. Dapat tunay tayong alagad ng ating Panginoon. Kaya, bilang alagad po, may 5 bagay po tayong Ayan. May 5 karakteristik ng disipulo. Unang-una, obedience. Disciple live by Jesus' teaching. Sumusunod po ba tayo sa kautusan? Sinasa pamuhay po ba natin ang kautusan ng aming Panginoon? Diba? Marami po ang kautusan. Pero 2 lang po yung summary ng kautusan. Pinakamalagang utos. Una, mahalin ang Diyos. Pangalawa, mahalin ang kapwa. Kung isa-isahin po natin yung mga utos, marami po yun. At hindi natin matatapos agad. Obedience, di ba? Mag-obey tayo sa katuruan ng ating Panginoon. Sumunod tayo sa kautusan ng ating Panginoon. Pangalawa po, love. Following Jesus to love as He loved. Magmahal po tayo. Magpatawad po tayo sa ating kapwa. Lalo na sa hindi ka dapat na mahalin. Lalo na mga kaaway natin. Dahil si Lord, mahal ka, minahal ka, pinatawad ka. Minsan kasi tayo, nagtatanim pa tayo ng sama ng loob. Sino dito ang may sama ng loob pa rin dito? May mga kinikintin na sama ng loob. Yung mga yun po, iwaksi na po natin yun. Spread love. No? Hindi ka makaka-disciple kung walang love. Kung ayaw mo ituro, pagmamahal yun, yung pagtuturo mo. Huwag mo ngayaan na nakaupo ka lang dyan. Yun lang ang gusto mo lang, nakapresent ka lang.
Di ba sa school ngayon, may attendance, may grade yung attendance. Kaya nakakapasa pa rin kasi may attendance naman. Kahit bagsak yung mga grade. Pangatlo po, sacrifice. Bilang alagad ng ating Panginoon, handa po tayo magsakripisyo sa tungkulin natin sa Kanya. Huwag tayong umangal sa mga ministeryong inahawakan natin na pinagkaloob na sa atin. Yakapin po natin at mahalin po natin ang ating ministeryo. Maglingkod tayo, hindi sa tao. Hindi sa Diyos po tayo maglingkod. Pang-apat po, fruitfulness. Mamunga po tayo. Ibahagi natin ang ating mga nalalaman sa ating kapwa, lalo na sa ating pamilya. Panglima po, following or imitating. Gayahin po natin yung kung ano yung naging buhay ng ating Panginoon dito sa lupa. Hindi man natin totally makopya talaga kasi ang Diyos lang ang may kaya yun. Importante, inimitate natin, pinopya natin yung naging buhay niya dito. Amen? Hindi po tayo tinawag para magsimba lang. Hindi po ako nag-chat kanina para magsimba ka lang. Nandito ka para matuto at magbahagi rin sa iba. Amen. Yun po. Kung tunay po tayong lingkod ng ating Panginoon, bahagi po natin ang ating mga natutunan dito kada linggo o kada fellowship po natin. At huwag po natin ikahiya. Meron pa ba tayong nahiya dito? Mga nahiya? Dapat maging walang hiya tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya, yun po. Sa Diyos po ang papuri.